Mga kababayan, nakakabahala po itong balita na inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kung saan ang kanilang governor mismo, si Rimonalo, ay nagpahayag na hindi na nila makakaya pang hilutin ang anumang interbensyon sa monetary and market game sa financial sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga interest rates para lamang po mahikayat ang mga mamumuhunan, dayuhan man at lokal na mga negosyo na mag-invest sa Pilipinas. Ibig sabihin po, hindi na nila kayang pigilan pa ang pagdausdos pa ng lubusan ng ating merkado sa pananalapi at pati na rin po sa pagninegosyo na mayroong kabuang negatibong impact sa ating ekonomiya. Sapagkat ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano man po ang gawin nila on the side of monetary and financial regulations, including po ang mga interbensyon na subukang hilain pababa ang interest rates sa mga borrowings and loans, kung wala po talagang kakayanan ang ating gobyerno na palakasin ang fundamental ng ekonomiya sa pamamagitan ng kasabay na pagpapalakas at pag-stabilize ng politika, ibig sabihin po, bumabalik na yon sa governance issue. Hindi na po iyan usapin lamang na kung mababa ba at competitive pa ba ang interest rate sa pagpapahiram ng mga kapital sa mga mamumuhunan at negosyante, kundi usapin na po ito kung paano tumutugon ang gobyerno sa ilalim po ng administrasyon ni Marcos at Romualdez dito po sa usapin ng tinatawag na economic stability. Kaya simula po last year, kahit ano pang interbensyon ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umalis pa rin po sa ating bansa ang at least 37% ng foreign direct investments. Yan po ay ayon mismo sa mga statistics sa economic news na nagpapahayag na almost 37% ng mga investors na mga dayuhang mamumuhunan ay nag-pull out po sa kanilang negosyo o prospects of investments sa Pilipinas dahil po sa political instability o mga kaguluhang politika na wala na pong nakikitang matino na direksyon sa gobyerno at kasabay pa ang pagsambulat ng iskandalo ng korupsyon na nagaganap po sa buong sistema ng gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. Tinatawag nga ito na the greatest robbery of a government by the government itself next to the administration ng panahon ng diktadura ng kanyang tatay na si Marcos Sr. Isa po ito sa pinakamalala na iskandalo ng pagkakaroon ng sistematiko at organisado at malawak na korupsyon sa buong sistema ng gobyerno. Kung kaya, unstable po ang political situation natin, maliban pa sa kita naman po at naobserbahan ng mga mamumuhunan at mga negosyante kung papaano po ginagamit ang poder at mga institusyon, ang mga batas at ang mga poder sa kapangyarihan ng Senado at ng Kongreso upang atakihin at durugin ang mga kalaban sa politika nila Marcos at Romualdez. These factors, yung binanggit ko po, ang malala at malubha at malawakang iskandalo ng pagkakaroon ng pandarambong at korupsyon, panunumbalik ng mga krimen na matataas, kidnap for ransom, at hold-upan at sindikato sa iba pang kaakibat na mga krimen, at ang pinakamalala ay ipagamit ng mga institutions of government like Congress and even ang pag-weaponize ng mga batas para po iharas, supilin at i-intimidate at gipitin ang mga political enemies, so-called political opponents ng administrasyon ni Marcos. Ang mga factors na ito at pati na po ang tapang-tapangan at digma-digmaang peke na pagpupustura ng grupo nila Marcos at siyempre nila Romualdez na makipagkiskisan at makipagirian sa bansang China instead na dialogo, economic and trade promotions and security dialogue, digma-digmaan at tapang-tapangang postura sa pangudyok ng Estados Unidos na mga CIA operatives ang ginagawa ng gobyerno. Kaya nawalan tuloy tayo ng mahigit 2.1 million tourists arrival from China with an equivalent income potential of $1.8 billion.
mga kababayan. So yan ay malinaw na pagkakaroon ng problema ni Marcos sa pamamaraan ng pagpapatakbo ng gobyerno. And it can no longer be intervened exclusively on the side of monetary policy intervention, such as bringing down the interest rates for loans and borrowings. Na binanggit ng Bangko Sentral na give up na kami. Hindi na namin kaya pang hilain pa ng todo-todo ang mga interest rates na ito at paluwagan pa ang atmosphere ng pamumuhunan dahil ang mas malala na problema ay nasa side po ng governance. Ibig sabihin po, nasa buong sistema ng burokrasya kung paano pinamunuan o rather binaluktot ni Marcos ang gobyerno lamang masunod ang kapritsyo nila at luho sa malawakang pagnanakaw at pandarambong at pandurobo sa kaban ng bayan. And that is exactly what Bangko Sentral ng Pilipinas wants to convey, na ayusin na dapat ng gobyerno ang ekonomiya at itigil na nila ang maruming laro ng politika sapagkat hinihila na ang buong bansa at ang buong ekonomiya padausdos ng padausdos, kung saan po anytime ay sasambulat ang mas matinding krisis kaysa nararanasan sa kasalukuyan dahil walang political stability at wala pong continuity and security of investments and trust and confidence sa liderato ng gobyerno. Kaya very categorical ang binabanggit na ito ng Bangko Sentral. At sana po maalimpungatan na si Marcos sa pagkakahibang nila ng kanyang pinsan at ng kanyang asawa na ang kanilang ginawa at malawakan na sindikato sa pandarambong at pangungurakot ang pagkatay at pag-istafa nila sa budget. Hindi po yan nakaligtas lahat sa pananaw at mga pag-unawa ng mga dayuhang mamumuhunan ng mga iba pang bansa kung ano ang totoong kalagayan ng ating bansa. Naobserbahan po nila yan. At ang pilit na pagtatabon-tabon, ang pag-iwas ni Marcos at ni Romualdez sa pananagutang kriminal sa kanilang pagkakasangkot bilang mga masterminds dito sa greatest robbery of the government made or executed by the government itself. Yung kanilang paghuhugas kamay at pagtatabon-tabon and instead shifting the blame papunta po sa mga kalaban nila sa politika, hindi po ito nakakaligtas sa mapanuri na mga obserbasyon ng mga mamumuhunan at ng mga economic players na ayaw nang pumasok sa Pilipinas, pati po ang tourism industry natin, bagsak na bagsak. Mantakin mo sa bansang Malaysia at Indonesia, umaabot po sa mahigit tag 15 million tourists ang dumarating sa kanila taon-taon in the last 3 years. Sa Vietnam, mahigit po 18 million ang mga turistang pumupunta. Sa Singapore, ganun din po. Sa Thailand, mahigit 20 million tourist ang pumupunta. Taon-taon. Sa Pilipinas po, wala pang 4 na milyon. Kulelat ang Pilipinas. Hindi lang po kulelat sa tourism. Ganon din po pagdating sa mga mamumuhunan, kulelat ang Pilipinas. Pero pagdating sa Transparency International Corruption Index Perception, ang Pilipinas po ay number 3. Wow! Sa buong Asia. Ang number 1 po ay ang bansang Myanmar. Pangalawa ay ang Cambodia. Number 3, Pilipinas. Sa may pinaka malubhang pagkakaroon ng systematic institutional corruption, mga kababayan. So, saan mo huhugutin ang mga patakaran upang mapigilan pa ang tuloy-tuloy na pang-ekonomiyang pagdausdos na ito? Iyan po ang ibig ipahiwatig sa pahayag na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, that we have to brace up and be prepared na posibleng anytime ay lalo pang lalala at sisidhi ang epekto po ng kabulastugan sa politikang marumi at bulok at baluktot na uri ng panggobyerno ni Marcos kasama ang kanyang asawa at ang pinsan, sapagkat patuloy po ang mga indicators na ang ating ekonomiya ay sumasadsad at gumagapang. Kaya naman sa pinakahuling survey mismo ng gobyerno, umaabot po sa almost 60% ang nagsasabi na sila po ay gutom o kulang ng pagkain araw-araw. And that affects, mga kababayan, nakaka-apekto po yan sa mahigit 15 million na mga Pilipino. Ang hindi makakakumpleto, 15 million na mga Pilipino. Ang halos isang kahig, isang tuka na lang sa isang araw. Ang tawag po dyan ay self-rated hunger. Sa kahirapan po,
yung antas ng mga nasalaylayan ng mahirap na buhay ay umaabot din po, mga kababayan, sa hindi bababa sa mga 60 milyon na mga Pilipino ang nagsasabi po na ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya at kabuhayan ay nasa laylayang halos survival mode everyday lang po. 60 million of our people nabubuhay po sa laylayan ng kahirapan. So wala tayong nakikita na pagunlad sa agrikultura. Walang matino at malakas na pagtulak ng modernisasyon at pag-mechanize ng agriculture. Ganon din po sa aspeto ng usapin ng pagpupundar ng industriya. Ang inuutang ng gobyerno ni Marcos na 1.4 hanggang 1.7 trillion pesos napupunta lang po, mga kababayan, sa pagtabon at pagtapal sa ninanakaw nila. Kaya pati ang mga big ticket projects na mayroon pong mga foreign assistance at mayroong counterpart sa gobyerno, hindi maipalarga ni Marcos Jr. Tumitigil o kaya nadidelay ng nadidelay. Ang iba pinapatigil na. Sapagkat yung pondo na dapat ay para i-allocate sa counterpart ng gobyerno sa foreign assisted projects ng mga gobyerno na tumutulong sa atin through their ODAs or overseas development assistance agencies nila, kagaya po ng JICA or Japan International Cooperation Agency at pati po ng CIDA ng Canada International Development Authority at ng iba pang mga bansa ng COICA, ng Korean Import and Export Bank na tumutulong, napipigil po ang mga counterpart na ito na magpatuloy ng kanilang pagbuhos ng suporta sa matitinong mga proyekto, pag-upgrade ng mga tulay, airport, port at iba pang mga pangangailangan, mga highways, and even in the infrastructure development ng industriya at ng ating agrikultura, sapagkat ang mga counterpart funding ng gobyerno natin ay napupunta po sa pangungurako.